Kona. What? High five. Good morning, mga kapatid! September 19, para sa mga kapatid nating Bisaya, maayong buntag, araw ng Martes, kaya naman tuloy-tuloy lang ang good vibes natin kasama ang ating mga bagong kaibigan. Yes, tama ka dyan, Gretchen. Kaya nga, ito, sino man namang hindi mag-good vibes sa mga ever-reliable fur babies tulad dito mga kasama natin ngayong umaga. Ayan, ang bibibo. Digestion mo, loyal na, maasahan na, at extra mo ng bing pa sila, ha? Very good, buddy. Good buddy. Pero emphasis lang sa maasahan, ha? Kasi itong mga bisita natin, trained hindi lang sa mga tricks at pagpapakute, Mami Chicky. Oh, marami pa yan. Ako, itong mga asong ito kasama natin. Si Yazzie, si Genos, si Kona, at yung kanilang baby, si Koy Koy. Sila ay rescue dogs ng MMDA K9 Corps. So, mga working dogs yung mga yan, kahit na cute sila. At ngayong umaga po, makikibanding muna tayo sa kanila. Kasama siyempre ang kanilang mga handler. Nandito si Willie, si Edel, si Abe, at ang kanilang mga spokespersons, Karen and Kat. Good morning! Tama-tama ba yung uniform ka today? Kaya nga eh. How to be you po, Karen? Parang Karen, kasama niya si Koy Koy. Si Koy Koy. Anong klaseng aso ito? Actually, he's an Aspen po. A trainee, batch 16, the newest batch po namin sa K9. Trainee pa lang. Trainee. So those dogs po, si Yazzie, si Genos, and si Kona, those are our senior dogs. So, he just actually turned 5 years old. Wow! Yes. Maganda siya kanya. Oh, tinan mo, he loves Nyo i-train. Actually po, advisable is 6 to 7 months. Yes. Pwede na. Bata. As early as 6 to 7 months, we can train. Pero complete na ang vaccination. Kasi mas maganda, no, pag habang baby, tinuturuan mo na ng tamang habits. O, ito, anong kasing mga aso yung ibang natin, senior dogs natin? Yan si Genos po, he's a German Shepherd. And Yazzie is a Jack Russell. Ito may mahihain dito sa likod. Ito! May mahihain sa likod. Si Kona. Kona! Anong breed ni Kona? Kona is a Golden golden Retriever, no? So, Kat, more or less yung training period, ganong katagal? So, yung training po namin is mahaba po siya. So, wala po siyang end. Ano kaya yung haba? Because our give us an training is idea. continuous. We learn continuously. Okay, pero siguro after mga 3 months of daily training, pwede na bang ilabas yung aso? Our training is every Sunday po. Every every Sunday. Sunday. Once a week lang? Okay. Yes, once a week. Once a week, sa Napindan is our training area. MMDA Napindan. Then, they can train sa bahay na, daily, kung ano po yung assignment na ipapagawa po natin. So, ibig sabihin ko, halimbawa ako, meron akong aso. Pwede kong ipatrain sa MMDA. We train not only the dogs, we also need the help of the pet parents po. Ano ba kayang gawin ng ating mga rescue dogs? So, our search and rescue dogs, nakakahanap, pag may, ang inaasahan po kasi natin sa Manila, is ang ating the big one. So, we are preparing for the big one, not only here in Metro Manila, but also around the Philippines. So, anong preparation yung halimbawa sa the big one? No? Panahon ng lindol, ano yung kailangan matutunan ng mga aso, pati na rin ng pet parents? So, for the handlers, we need to prepare ourselves. So, sa amin, as a handler, nagpe-prepare din kami ng mga emergency kits namin. We also undergo ELSA ROC trainings and BERC training. So BERC is like parang basic emergency response training. Sounds like bark. Bark! Kung mapapansin natin, iba-iba yung size nila. Merong maliit, merong mas malaki. Iba-iba ba yung roles nila?
Yes po. Actually, we have two kinds of search dogs. We have the live search, and we also have one for the HRD. So human remains detection. Human remains. Yes. So Yasi and Genos po, they've been deployed to several deployments in the past. So sila po ay matuturing nating mga hero dogs because nakatulong po sila na ma-recover. Andyan po si Sir Adel, the handler. Abra. Yes. Abra earthquake. Oo. Para may kaya. Para lakasan mo na lang yung boses. Ano niya yung nawawalang apat na natabunan po ng landslide. Galing naman. Hindi, pero mostly search. Para naman yung rescue part. Ayun po. Yun. Yes, kasi yun. pag rescue, iniisip ko yung mga nagsasalba ng mga tao sa mga lumaragas sa river. Walang ganun. Actually po, it's both a tag team between the rescue battalion of MMDA. So kami po ay auxiliary group ng MMDA. So kami po ay volunteer members. Volunteer members lang. Yes. Tatanong ko pa naman, paano ba maging, sabi ko, how to be po, Karen? Kung ako ay pet lover, dog lover, pwede ba rin mag-volunteer? Ano ba yung mga requirements? Yes po. Very perfect because we do have our upcoming registration this October and together with our assessment po for the next batch, which is batch 17. Yes. So we highly encourage everybody po, if you want to volunteer, if you want to join our group, you can visit our social media pages. MMDA K9 Corp for Facebook. Then for Instagram, it's official MMDA K9 Corp. Kailangan ba may dala ka sariling aso? Ay, yes. Yes. It's a tag team po talaga. Both the dog. When we say team, it's kayo you, dalawa. the handler, and your Kumbaga, K9. i-volunteer mo yung aso mo. Yes po. May ano ba yan? Kung wari, hindi ko na-train yung aso ko ng mga 2-3 taon. Kaya pa bang humabol? Ay, Yes po. Ay, kaya ba naman? I feel like every dog is capable of doing extraordinary things. O sige nga, With the pakita help ka of the- natin. Ayan. Oh, yes! Search and rescue part. Okay. Tatago ako, Ano ba yun? Sige. So ganito, Sample natin. nawawala si Justin. Mamaya daw. mamaya, May hindi isa pang trick. Ano yung trick natin? Oo. May trick pa tayo? Si Genos, may trick si Genos. So, game. Hindi, si Jen, malaking ano ayan, natin. ayan. Anong type? Okay. Si Jen. German Shepherd. German German Shepherd. Shepherd, si Genos. Wait lang. Ito. Merong nawawalang bagay. Ano? May hanapin siya. Sige. Okay. Okay. Ano pa yung nawawala? Tatago ko na lang po kung saan. Okay. Sige. Tatago. Panoorin natin si Sir Adel. Sige, Sir, dali. Susunod Ano kayo yung ng hanapin camera yung bagay? para alam Ayan. ng ating audience kung nasaan. Hindi nyo na kailangan ipaamoy? Hindi na po. Genos, huwag ka muna titingin. Ito. I-block ko si Huwag ka titingin, Genos. Oo. Close niyo your na eyes, Close your Genos. eyes. Close your eyes. Paano niya malaman kung ano? Close your eyes. Paano niya malalaman kung ano yung pinapahanap? Na-train na po Sige, nila. sige. Yes. So, pag nalaman niyo po na andyan na yung hinahanap Okay. niya, mag-i-indicate po ang ating K9. Sige nga. Okay. 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 Go, Sir let's go, Adel. Genos. Nangyari. Hanapin mo. Ayan. Amoy, sabi niya. Amoy ba yung... Amoy. Ano yung prompt? Amoy. Kanina English yung mga commands natin. Ang talino. Up. Wow, ang talino. Ayun na. Tapos, O, teka, yung tago mo muna sa likod para hindi nakikita. Pero sa mga kapatid natin, baka na-curious sila, isipin nila, panglindol o mga pang-extraordinary events lang yung natututunan ng mga aso. Pero pag yung pang-araw-araw na buhay, ano yung mga natututunan din ng mga aso? So every day, they are our pets at home. So nakakasama namin sila sa pangbahay-bahay na kunyari hindi lang sila search and rescue dogs, parang support dogs namin sila sa bahay. Paano kung wari yung aso mo, gusto mo i-train, kuwari hanapin yung nawawala mong susi, kuwari makalimutin ka, paano ginagawa yon? For that, since sa amin, tinatrain namin ang dogs for human sense, for search, minsan, iniiba namin ang command pag bagay na ang hinahanap. So, usually find or seek ang command na sinasabi. Pero tama ba yung narinig ko? Sabi niyo, amoy. Yun yung... Oo. So, pag tao na yung kailangan hanapin, ayan, gawin na. Parang gusto ko talaga malaman kung mahahanap si Justin. Magaling magtago. Sige nga, subukan nga natin. Oo. Kaya ba? Galing mo Kaya? magtago. Paano ba pag Sige, si Justin? sige. Sino sige. bang maghanap Nako, muna kay sarap. Justin? Si Kona po. Si Kona. Ang Pwede ko ating ba golden takpan si Justin? retriever. Tatakpan ko na lang siya. Paano to? Kona, Alam ko may likod kubot ka muna. tayo eh. Likod ka muna. Tago ka muna.
Saan may Magkumot kumot? dito. Dali, hanap Okay, tayo ng okay, okay, kumot. okay. Saan? Lalagyan natin ng kumot. Aaliwin muna kita. Kaya Meron kukunin din? ko. Para hindi mo muna Halagay. makita si Oh, Justin. sige. Yan na lang. Justin, tatago kita dito. Okay. Aaliwin mo Tago muna mo. kita. Tago ka dyan. Doon sa may... Di na magsasalita, ha? Okay. Huwag niyong kalimutan na nagtatago si Justin. Ayan, sige. Si Justin yung nag-iikot-ikot sa TV5, yung maraming tinatanong. Yun. Yun ang hahanapin mo, ha? O, yan na. Ready na? Ready? Already. Oh, ready na daw si Justin. Kona! Kona! Tapos, paano yung command? Magilo si Kona ngayon eh. Yan. Alam niya. Yung Search. Ah! Galing! Yung bola na yung gusto niya, eh. Feeling ko yun yung totoong hinanap niya. Hindi naman. Ang ating mga talented dogs na talaga namang napaka-espesyal at malaking tulong yan. Hindi lang sa ating mga tahanan, kundi syempre para sa mga sakuna. Katulad ng pinaghahandaan nating The Big One. Maraming salamat sa MMDA K94 at sa ating mga volunteers. Oo, napakagaling. Sana dumami pa kayo. At yun nga, yung i-visit niyo yung social media pages. Yes, please do follow our social media pages. So, sa Facebook po, it's MMDA K9 Core. Then for Instagram, it's at official MMDA K9 Core. And for TikTok, it's at MMDA Core. Okay, palakpakan natin muna sila. At tulad itong mga cute na rescue dogs natin, maging handa na sa pagsalubong sa araw ng may ngiti at pag-asa. Ko po si Gretchen Ho. Be extra ready sa kahit na anong hamon ngayong araw. Kaya naman punuin na natin ang sarili ng inspirasyon at motivation. Ako po, si Jess De Los Santos. Tama ka dyan, Jess. At umiwas muna sa mga nega dyan, ha? At i-manifest ang happiness today. Sa mga inaantok pa, yan. Galaw-galaw na po. Ako po, si Justin Quirino. Galaw-galaw! At syempre po mauna sa ating mga balita sa frontline sa umaga, mga init na updates sa ilang nangyayari sa loob at labas ng bansa. Ako po si Chiki Roa Puno. Yan naman ang masayang bati namin sa inyo, mga ate, kuya, nanay, tatay, lolo at lola. Good morning, kapatid! Okay, nagpakitang gilas na yung mga aso ngayong umaga. Pero marami pa tayong pasikat Marami today, pa. no? Yes. Ako mga misis ha, sigurado maraming makaka-relate dito. Mm. Paano nga ba ang buhay ng isang career woman na buong buhay nagtrabaho pero kailangan ng maging full-time housewife? Karera at life decisions tayo sa ating payong kapatid. Yan. Oh, speaking of misis na palaging toka sa pagbabudget, ha? Kaya, kaya bang mapagkasya ang 1,000 sa isang linggong healthy meal plan? 1,000? Yan, 1,000! Kaya ba? Oo. Pinamalengke natin si Doc Medyo Dex controversial Makalintal. yan. Walang bigas dyan. Sigurado. Sa ating sabi ni Doc. Usapang budget pa rin, ha, sa mga kapatid nating empleyado. Paano kung ang kinakaltas sa mga benepisyo sa sahod mo, hindi pala hinahulog ng inyong amo? Nako, bawal na bawal po yun. At kung bakit, idedetalya sa atin ni Attorney Buko sa Legal Bato. At para gawing mas happy pa ang ating Tuesday morning, makikijam sa atin ang OPM living legend, Ray Valero in the house. Mamaya live na live po yan. At sa mga umaaksyong balita naman sa frontline sa umaga. Dalawang magkahiwalay na sunog sa Malabon warehouse ng medyas at tuwalya natupok. Pagawa naman ng goma sa Valenzuela nasunog din. At kasunod ng dire-diretsong taas presyo sa petrolyo, rollback sa langis, malabo hanggang katapusan ng taon, sabi ng DOE. Nakapagpakarga na ba kayo? Oo, tapos na. Tapos na. Kalimutan ko. Usapang showbiz naman, K-pop group na Red Velvet maglalabas ng bagong album sa Disyembre. Tuloy-tuloy lang ang pagtutok, mga kapatid. Magbabalik pa ang favorite buddies nyo every morning, ang Good morning, kapatid! Narito na ang mga umaaksyong balita ngayong araw. Ihatid namin mula mismo sa frontline sa umaga.
Pagawaan ng goma sa Valenzuela, nilamon ng apoy. Sa Malabon naman, warehouse na puno ng medyas at tuwalya ang nasunog. Pastor sa Caloocan, himas rehas matapos ireklamo ng pagmomolestya sa isang minor de edad. Inaasam na rollback sa harap ng walang prenong taas presyo sa petrolyo sa susunod na taon pa mararamdaman. Pagmomolestya ng isang kulto sa ilang estudyante sa Surigao del Norte ibinunyag sa pagdinig ng Senado. Mga nagpapatakbo sa kulto sangkot din daw sa iligal na droga. Makapigil hiningang pag-rescue sa lalaking natrap sa gitna ng pagbaha sa Amerika, nasa pool sa video. Calvin Abueva at Terence Romeo nanganganib matanggal sa 12-man lineup ng Gilas Pilipinas sa Asian Games. Ilang pang manlalaro na pinili ni Coach Tim Cone, hindi rin nga ba makakapaglaro. At mga bida sa mga programa ng TV5 nagpasaya sa ginanap na Kapatid Caravan. Sunog ang isang pabrika ng goma sa Valenzuela kaninang madaling araw. Hindi agad nakaporma ang mga bumbero sa pag-apula, lalo't pabagsak na ang infrastruktura. Nasa frontline ng balitang yan si Hannibal Talete. Naglalagablab na apoy ang gumising sa mga tao sa paligid ng pabrika ng goma na ito sa Valenzuela City pasado alas 3 kanina. Sa laki ng apoy, nagkulay pula ang paligid sa loob at labas ng gusali. Hanggang halos mag-umaga, balot ng makapal na usok ang paligid. Hindi kasi makaporma ang mga bumbero sa pag-apula sa apoy dahil peligroso na. Yung establishment po, ano po kasi yan siya, 4 na palapag. So kanina, due to siguro sa lugar na rin, tsaka sa placement ng sunog, mahirap yung pag-penetrate namin sa loob. Kasi ina-anticipate namin na yung mismong establishment is babagsak siya. So prioritize namin yung safety ng tao, kaya pinull out muna namin, tapos inantay muna namin na bumagsak siya para masimulan namin yung firefighting. Nang bumigay na ito, doon na nagpatuloy sa pagbomba ng tubig ang mga bumbero. Ayon sa Bureau of Fire Protection ng Valenzuela, hindi pa tiyak ang sanhi ng sunog. Pero mabilis kumalat ang apoy dahil sa mga laman nito. Mostly yung mga laman yan is mga rubber po. Mga rubber tsaka mga carbon materials po. Nagbabalita mula sa frontline, Hannibal Talete, News 5. Sa Malabon naman, nasunog din ang isang warehouse na puno naman ng mga medyas at tuwalya. Nagbabalik si Hannibal Talete. Nabulabog ang mga residenteng ito matapos lamunin ng apoy ang isang warehouse ng medyas at tuwalya sa barangay Catmon, Malabon, mag-aalas 10 kagabi. Kwento ng security guard si Joselito. Nag-umpisa raw ang sunog sa ibabang bahagi ng warehouse bago lamunin ang buong gusali. Habang nagro-robbing po ako, nakita ko po may usok po sa bubong. Tapos yung nakita ko po yung bandang dulo po may nag-aapoy. Sa tindi ng apoy, agad itinaas sa ikatlong alarma ang sunog. Mabilis namang rumesponde ang mga bumbero. Pero nahirapan silang apulahin ang apoy dahil masisikip ang kalye at kinulang pa sila ng tubig. Yung mga kalsada po is makikita punong-puno ng mga basura. So hirap na hirap po mga responder natin. Dapat continue sana yung firefighting operation natin. Kaso yung isang hydrant sa may Bustamante Street is hindi natin magamit. So ang tendency is papasok ulit yung truck, lalabas at magkakarga na naman po. Para tuluyang maapula ang sunog, kinailangan pang tibagin ng maso ang pader na ito para mailusot ang pambomba ng tubig. Habang ang mga empleyado naman ng warehouse, pinilit pang isalba ang mga nakaimbak na medyas na hindi nadamay sa sunog. Pasado alas 6 na kaninang umaga na magdeklarang fire out ang mga bumbero. Swerte namang walang nasaktan at nadamay na bahay sa sunog dahil sa firewall ng warehouse. Patuloy ang investigasyon ng BFP sa mitsa ng sunog. Inaalam na rin ang kabuuang halaga ng pinsala. Nagbabalita mula sa frontline, Hannibal Talete, News 5. Epektibo na ang ikalabing isang sunod na oil price hike ngayong umaga. At ayon sa Department of Energy, posibleng sa susunod na taon na ulit magkaka-rollback. Nasa frontline ng balitang yan si Elaine Fulgencio. Bumoundary lang kagabi ang taxi driver na si Mang Marcelino sa dumiretso sa isang gasolinahan sa Commonwealth Avenue, Quezon City. Ang 900 pesos na kinita sa biyahe, ipinakarga niya na bago abutan ng panibagong taas pasahe ngayong araw. Hindi ko kaya magpapultang eh.
Paano kasi ang hirap ng pasada, mahal pa ang gasolina. Ngayong araw, epektibo ng ika-11 linggo ng sunod-sunod na oil price hike. 2 pesos and 50 centavos kada litro ang dagdag singil sa diesel, habang 2 piso naman ang itinaas ng gasolina at kerosene. Pero ayon sa Department of Energy, mukhang magtutuloy-tuloy pa ang bad news sa mga gaya ni Mang Marcelino. Sa taya kasi ng Oil Industry Management Bureau, hanggang Disyembre pa magbabawas ng produksyon ng ilang oil exporting countries gaya ng Russia at Saudi Arabia. Kaya ang inaasam-asam na rollback baka sa simula o kalagitnaan pa raw ng 2024 mararamdaman. Apektado tayo, hindi lang naman Pilipinas ang nakakaranas ng sunod-sunod na pagtaas, kundi buong mundo. Ito naman daw ang gustong tugunan ng Kamara. Kaya kahapon, nagpatawag ng consultative meeting ang House Committee on Energy sa oil industry players para hanapan ng solusyon ng pagsipa ng krudo. Isa sa nakikitang solusyon ng suspension ng excise tax sa langis na pwedeng makabawas ng 10 piso kada litro sa presyo ng petrolyo. Wala pang napagkasunduan sa unang meeting, kaya susundan pa raw ito ng isa pa bago magsumite ng formal na rekomendasyon ang Kamara sa Palasyo. Pero kung ang ekonomista naman na si House Appropriations Panel Senior Vice Chair Stella Kimbo ang tatanungin, malaki ang malulugi sa pagsuspende ng VAT at excise tax sa langis, kaya mas mainam pa rin daw ang fuel subsidy. Marami pa tayo natitirang pondo for fuel subsidies. Naka-lodge ito sa DOTR. Meron din po tayong pondo sa DA, and at the same time, meron pa rin tayong mga iba't ibang subsidies na natitira pa sa DSWD. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Bibilhin na ng mas mahal ng gobyerno ang palay ng mga magsasaka alinsunod sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero may ilang magsasakang nakukulangan pa rin sa suporta ng pamahalaan. Nasa Frontline ng balitang yan si Shaila Francisco. Bit-bit ang mga placard. Nagrally papunta sa tanggapan ng Department of Finance ang mga magsasaka at iba pang agricultural groups. Ibinalandran nila ang saku-sakong palay sa harap ng DOF para ipanawagang suportahan ang mga lokal na magsasaka. Tutol din sila sa pagpapababa o pag-alis ng kasalukuyang 35% na taripa sa imported na bigas. Isinusulong kasi ng DOF ang pagtatanggal ng taripa para bumaba ang presyo. Hindi naman ito bumaba. Kahit ilang milyon, kahit tayo yung number 1 rice net importers, ang nakikinabang talaga ay siyempre yung mga miller traders. Pangamba pa ng mga magsasaka, baka lalo ring bumaba ang presyo ng palay kung bababaan ang taripa. Pinangangambahan din nilang mawala ang kanilang cash assistance. Lukmok na sa kahirapan si Filipino farmer. Bakit hindi binibigyan ng importansya itong mga local producers? Yun lang ba importation ang solusyon ng problema natin sa kakulangan ng bigas? Ayon kay Finance Secretary Benjamin Jokno, pag-uusapan pa naman ng Executive Department ang panukala. At para maibsan ang pangambang malugi, inatasan ni Pangulong Bongbong Marcos ang National Food Authority Council na itaas ang bili ng palay sa mga magsasaka na magsisimula na mag-anihan sa susunod na buwan. Mula sa dating 16 hanggang 19 pesos kada kilo, magiging hanggang 23 pesos na dapat ang bili ng NFA sa tuyong palay at hanggang 19 pesos sa basa. Sa presyong ito, may sapat na kita ang mga magsasaka. Hindi rin daw nito maapektuhan ang presyo sa mga palengke. Yun ang aming ginagawa nang masiguro na makapagbigay naman tayo ng magandang hanap buhay sa ating mga magsasaka. Bukod pa ron, nandyan na yung price cap. So, para maikalma natin itong nangyayari sa rice prices. Sa gitna ng pinaiiral na price cap sa bigas, nakikitang lalo pang bababa ang presyo ng bigas dahil sa nalalapit na anihan. Sa taya ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, maglalaro na lang sa 39 hanggang 40 pesos ang regular milled rice habang 42 hanggang 44 pesos sa well-milled rice. Mas mababa sa itinakdang 41 at 45 pesos na price cap sa bigas. Kaya para sa SINAG, pwede nang itigil ang price cap bago matapos ang buwan. Baka naman na mangyari nga, reverse naman sa intention ng price cap. Sa peak ng anihan, kung ang price cap mo 41 to 45 at may makukuwang 30 to 39, baka idikit sa 41, reverse ang mangyaring benefits. Pinag-aaral na raw ng DA ang bubuuing rekomendasyon kung kailan aalisin ang price cap sa bigas. Nagbabalita mula sa Frontline, Shaila Francisco, News 5. Pinabulaanan ng Grains Retailers Confederation of the Philippines o GRECON na may mga retailer ng bigas sa Tacloban na nabigyan na ng ayuda.
Ayon sa Pangulo ng grupo na si Frederick D., dapat unahin ng mga retailer sa Tacloban Public Market kung mamimigay man ng ayuda sa syudad. Pero wala pa raw natatanggap ang mga nagtitinda base sa pag-iikot nila. Taliwas ito sa sinabi ng DTI na nakapag-abot na sila ng ayuda sa Tacloban. Pagmamonitor sa presyo lang daw ang ginagawa ng mga naglilibot na opisyal ng DTI. Noong isang linggo, sinimula ng pamimigay ng 15,000 na ayuda sa mga apektado ng price cap sa ilang uri ng bigas. Tatlong patay sa salpukan ng motorsiklo sa Balamban, Cebu. Nasa frontline ng balitang yan si John Aroa. Nakahandusay at bali sa iba't ibang parte ng katawan ang sinapit ng mga rider na ito matapos magsalpukan ang sinasakyan nilang motorsiklo sa Trans Central Highway sa bayan ng Balamban, Cebu nitong Sabado ng umaga. Sa tindi ng pagkakasalpok, dead on the spot ang tatlo. Kinilala ang isa sa mga nasawi na si George Untalan, isang vlogger, habang ang magkasintahang rider na nakabanggaan ito ay sina Domedro Bragat Jr. at Kate Ponce. Nag-counterflow umano si Untalan sa palikong kalsada na ito habang paparating ang motor ng magkasintahan. Kasalanan mga motorsiklo yun ang galing sa Balamban. Ni-overtake kasi siya sa iba niyang mga kasamahan. Dito na nagpang-abot ang dalawang motor. Pagbangga nila, diretso, lipad silang lahat. All parts of their bodies injured. Bali-bali ang ano nila, ang mga buto nila. Especially kay Mr. Untalan na talagang bali yung dalawang paa niya, ibang parte ng katawan. Reckless driving ang nakikitang dahilan ng mga pulis sa nangyaring aksidente. Kaya paalala ng mga otoridad sa mga motorista na laging mag-ingat at maghinay-hinay sa kanilang pagmamaneho, lalong-lalo na sa mga palikong daan. Nagbabalita mula sa Frontline, John Aroa, News 5. Dismayado ang asawa ng pinaslang na abogado sa Abra dahil sa bagal ng usad ng investigasyon. Isinapubliko naman ng PNP ang litrato ng mga sospek. Nasa frontline ng balitang yan si Elaine Pulhencio. Mabagal eh. Wala eh. Kitang-kita naman sa yung mga... Mabagal eh. Muntik kong madama yung alak ko. Mangiyak-ngiyak na hinarap ni Atty. Rafael Alzate si Abra PNP Provincial Director Froiland Lopez. Hindi na niya naitago ang pagkadismaya sa aniyay mabagal na itinatakbo ng investigasyon sa kaso ng pagpatay sa kanyang asawa na si Atty. Maria Sanyata Gonzalez Alzate o mas kilala sa tawag na Atty. Ling. Pinagbabaril ng riding in tandem ang abogada sa loob ng kanyang sasakyan habang nakaparada sa tapat ng kanilang bahay sa Bangged Abra noong Huwebes ng hapon. Hinaing ng mister ng biktima na isa ring dating judge. Ilang araw nang nakalipas, wala pa ni isang persons of interest ng PNP. Nangako naman sa kanyang nakiramay na direktor. I assured him na gawin namin lahat makaya namin para makabit natin ang hostesya. Isinapubliko ng PNP ang larawan ng dalawang lalaking posibleng nasa likod ng pananambang kay Atty. Ling. Malinaw ang mga mukha ng sospek na kuha mula sa ilang CCTV malapit sa pinangyarihan ng krimen. Kaya wala raw katotohanan ng pagkonekta ng National Union of People's Lawyers na may kinalaman ng mga pulis sa pagpatay. Hindi natin alam, ma'am, kung saan galing yung salita o source ng NUPL kung sinasabi nilang pulis ang may kinalaman dito. Dahil sa ngayon po, ma'am, ay ongoing pa rin po yung investigation. In fact, may mga na-extract na po ng mga CCTV footages na nakita doon yung dalawang tao na bumaril at pumatay nga po kay Atty. Alzate. Nagsilbing pro bono lawyer o abogadong hindi tumatanggap ng bayad si Atty. Ling sa mga may hirap na residente sa Cordillera. Kasama siya sa mga pinuri ng Integrated Bar of the Philippines para sa writ of amparo petition ruling sa isang kaso ng umano'y maling pag-aresto at detention ng PNP. Naging Commissioner on Bar Discipline din siya ng IBP. Kaya para sa mga kliyente ni Atty. Ling, malaking kawalan ang maaga niyang pagkawala. Daming injustices po dito. So, what will happen now? Wala na siya. Wala nang lalaban para sa human rights ng mga taong inaapi. Kaya malaking kawalan siya talaga. Sinayin niyo si Atty. Kaya kung sino man yung gumawa nito, sana mahuli po. Justice for Atty. Sanyata.
Hindi pa masabi ng PNP kung ano ang motibo sa krimen, lalo't wala naman daw natanggap na banta ang abogado. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Nagprotesta ang daan-daang residente sa Libya isang linggo matapos ang matinding pagbaha roon. Sigaw ng grupo, dapat managot ang mga opisyal na nagpabaya kaya nauwi sa trahedya ang epekto ng bagyo. Nasira kasi ang 2 dam sa Derna City na siyang nakalala sa pagbaha. Marami namatay na ayon sa Libyan authorities, umabot na sa higit 20,000. Nais din ng mga taga roon na maimbestigahan kung bakit bumigay ang mga naturang dam. Galit din ang marami sa mabagal na dating ng ayuda sa mga nakaligtas sa pagbaha. Nanganganib malagasan ng players ang Gilas Pilipinas sa Asian Games matapos ibasura ng organizing committee ang apela sa line-up. Hindi pinayagan ng Hangzhou Games Committee ang pagdagdag na Calvin Abueva at Jason Perkins sa roster ng Gilas. Hindi sila bahagi ng naunang 60-man team ng bansa na ipinasa sa mga organizer. Sa report ng Spin.ph, posible ring matanggal sa lineup sina Terence Romeo at Mo Tautua pero hindi pa malinaw kung ano ang rason. Nakatakda raw lumipad pa China si Philippine Olympic Committee President Bambol Tolentino para personal na iapela ang kaso. May 5 araw na lang bago magsimula ang Asian Games. Samantala, naghatid ng saya ang ilang bida sa mga programa ng TV5 sa ginanap na Kapatid Caravan. Dinumog ng mga kapatid sina Ella Cruz at Kiko Estrada na bibida this Saturday sa Pagsamo. Siyempre, kasama rin ang Spin Gorgeous na si Sam Coloso na nagturo pa ng Spin Go, kending sa ating mga kapatid. Hindi rin nagpahuli ang Team A stars at real-life couple na sina Kim Molina at Gerald Napoles. Muling bumirit to the highest level si Albi Casino kasunod ng viral performance niya sa Mutya ng Cotabato. Kabilang si Albi sa cast ng seryeng Can't Buy Me Love na pagbibitahan ni Donnie Pangilinan at Bel Mariano. Pati si Vivory na mapapanood din sa Can't Buy Me Love nakipagkulitan sa Kapatid Caravan. Mapapanood ang serye simula Oktubre dito sa TV5. Siyempre, very grateful po kami kasi lumalawak na yung reach namin. We're very, very grateful sa mga kapatid at sa buong TV5 namin na family. Mag-ingay, Rebel Loves! Maglalabas ng panibagong kanta ang Korean pop group na Red Velvet sa Nobyembre. Kinumpirma yan ng kanilang agency na SM Entertainment. Bukod sa bagong single, kasama rin ilalabas ang ikatlo nilang full-length studio album. Kapag na-release na, ito ang magiging unang album ng Red Velvet sa loob ng 6 na taon. Ang huling full-length album ng grupo ay ang Perfect Velvet na 2017 pa inilabas. Ilan lang sa hit songs ng Red Velvet ang Psycho, Bad Boy at Red Flavor. Yan. At sa aming pagbabalik, mga kaltas sa sahod na hindi naman nahuhulog ng amo. Yan at ang iba pang issue sa payslip at pasahod. Tatalakayin natin sa Legal ba to? Trabaho is life. Sino ba nagsasabi? Marami. Lahat tayo. Pero paano nga kung mas kailangan ka na ng iyong pamilya sa bahay? Naku, may nakilala po tayo mula sa pagiging career woman ay nagsisikap ngayon maging housewife. Ang kanyang dilema, pag-uusapan natin yan sa Payong Kapatid. At sasabi ni Doc, sobrang mahal ngayon ng mga bilihin, di ba? Hanggang saan nga ba ang aabot? Yung 1,000 pesos nyo, kaya ba? Healthy meal plan sa isang buong week for your family. Nako, abangan yan. Sasabi ni Doc. Huwag kayong alis. Magbabalik pa inyong favorite morning buddies ang Good Morning Kapatid! Usapang sahod po muna tayo. Attention, employers, kailangan pong i-remit ang mga kinakaltas ninyong benepisyo sa sahod ng inyong mga empleyado. Dahil kung hindi, naku, maaari po kayong sampahan ng kaso. Ipaliliwanag yan ni Atty. Buko sa Legal ba to? Sir, kukuha lang po sana ako ng payslip. Requirement lang po dun sa in-applyan kong loan sa bank.
Mr. Cruz, hindi pa ba okay sa'yo yung binibigay namin na nakasulat ng sa papel? Kasi sir, parang hindi daw po tatanggapin siya kapag handwritten lang yung payslip. Pasensya na, yun talaga yung sistema ng kumpanya natin. Lahat ng payslip nakalagay lang sa papel. Attorney, nakasulat lang sa papel yung binibigay na payslip sa kumpanya namin. Legal ba to? Hindi po yan legal. Kailangan maayos at kumpleto ang payslip dahil dito nakikita ang sweldo ng empleyado at mga deductions o yung ibinawa sa kanyang sweldo tulad ng buwis at contribution sa SSS, Pag-ibig at PhilHealth. Ayon sa Book 3, Rule 10, Section 6 ng Omnibus Rules Implementing the Labor Code, kailangan na may maayos na payroll ang employer at ang payslip ay dapat naglalaman ng mga sumusunod na detalye. Una, bilang ng araw na sakop ng payslip. Pangalawa, rate of pay, yung kada oras, araw, linggo o buwan. Sahod para sa regular work, sahod para sa overtime work, mga deductions sa sahod at ang halaga ng sahod. Nanghingi po ako ng payslip sa agency ko. Nakita kong may kaltas ng SSS, PhilHealth at Pag-ibig. Pero nagpa-check ako, walang hulog kahit isa. Ano po ang pwede kong gawin? Ang hindi pag-remit ng ikinaltas na contributions mula sa sweldo ng empleyado ay kasong estafa by misappropriation. Ayon sa Article 315, Paragraph 1B ng Revised Penal Code, ang employer ay maaaring maparusahan ng pagkabilanggo ng 6 hanggang 20 taon, depende sa hatol ng hukuman. Kaya yung mga empleyado ay maaaring una, magsampa ng kasong estafa sa pinakamalapit na piskalya laban sa employer na nagkaltas sa inyong sahod pero hindi nag-remit. Pwede rin kayong dumirekta sa mga ahensya ng pamahalaan kung saan may contribution na ibinawas pero hindi ni-remit. Pwede kayong pumunta sa Pag-ibig, sa PhilHealth o sa SSS para sila din ay magsampa ng kaso laban sa inyong employer. Attorney, bago lang ako sa trabaho bilang cashier. Kinaltasan po yung payslip ko ng uniform at damages nang hindi ipinaliwanag at wala sa kontrata. Legal ba to? Hindi po yan legal. Ayon sa Article 113 ng Labor Code, hindi maaaring kaltasan ang sahod ng walang pahintulot ng empleyado. Ang maaaring ikaltas sa sweldo ng empleyado ay ang mga sumusunod lamang. Una, buwis o yung withholding taxes. Pangalawa, mga contribution sa SSS, Pag-ibig, PhilHealth. Pangatlo, mga insurance premium para sa empleyado. Pang-apat, union dues kung merong union sa inyong kumpanya. Panghuli, iba pang mga authorized deductions ng Department of Labor and Employment. Subalit, lahat ng deductions na ito ay dapat ipaliwanag at may pahintulot ng empleyado. Kung kayo ay may nais isang guni sa inyong lingkod, i-follow lang ang aking Facebook account. Black and white. Lahat ng ikinakaltas, malinaw. Tama. Ang daming kinakaltas, ano? Kaya kung minsan talaga nangangalahati yung sahod Kaya mo. Tsaka dapat may pahintulot ng empleyado. Lagi pinapaalam. Tama, tama. Halimbawa, kasi may mga kumpanya na may uniform talaga. Dapat malinaw sa empleyado o saan kukunin yung pambayad sa uniform. Ikakaltas ba to sa ano ko? O provided ba ng kumpanya? Tanungin mo muna. Problema, Mahalaga diba? din kasi yun eh. Tinatanong mo muna bago kayo pumasok sa isang arrangement kung ano nga ba, paano nga ba yung setup ninyo. Diba? Tama yung black and white. Tama. May buwis pa, di ba? Ayan. Oo. Ayan. Good luck po sa inyo. At good luck din sa healthy eating at sa mga nagda-diet dyan, no? Kasi lagi tayong sinasabihang kumain ng masustansya para iwas sa mga sakit-sakit. Pero sa panahon ngayon, affordable pa ba ang mga healthy na pagkain at yung healthy living na ito? Yan ang alamin ni Doc Dex Makalintad sa kanyang 1,000 peso Palengke Challenge. Yes! Panoorin natin sa Sabi ni Doc. Struggle is real para sa mga mommies ngayon na pagkasyahin ang budget para sa pangangailangan ng pamilya. Marami na nga ring nagresibo reveal online para ipakita ang laman ng kanilang mga grocery cart. Ang tanong, kapag tight ang budget, kaya pa rin ba nating pakainin ng healthy ang ating pamilya? Mga kapatid, nandito po tayo ngayon sa Marikina Public Market at mayroon ako ditong 1,000 piso. Subukan nating mamili ng pang-5 araw na healthy meals na sasapat para sa isang pamilyang mayroong 3 hanggang 5 miyembro. Halika kayo, samahan niyo ako, mamili tayo.
Unahin na natin ang bigas dahil kanin is life. Base sa pag-aaral, halos 9 na kilo ng bigas ang nakukonsumo ng pangkaraniwang pamilya sa isang linggo. 3 hanggang 4 na kilo naman kapag low-income family. Pero para safe, bibili muna tayo ng 4 na kilo for today's video. Thank you. 4 na kilong bigas, nakuha natin 51 pesos per kilo, 204. Next stop, mga source ng protina. Inuna ko na muna ang pinakamura gaya ng tokwa at itlog. O yan, may natira pa tayong budget para sa 1 kilo ng manok, kalahating kilo ng chicken breast at giniling na baboy. Sunod naman ang gulay dahil importante na kukuha nating nutrisyon dito. Tingnan nga natin kung mapapa-oh my gulay tayo sa presyo. Siguro pwede tayong mag-okoy. So meron tayong kalabasa. Ito siguro na sa mga 1/4 o more than 1/4, almost half kilo. Pwede na siguro to para sa 5 tao. 130 po. 130 ang isa? 1 kilo? Patimbang naman ako. 21 pesos. Ito rin, pilang. Meron na tayong gulay, pwede na tayong gumawa ng okoy, pwede tayong maggisa ng munggo, at pwede na rin tayong gumawa pa ng iba pang ulam na pwede nating isama sa ating karne. Mula sa mga napamili natin, maaari na tayong makapagluto ng chicken tinola, nakabili rin tayo ng pangmunggo at ginisang ampalaya, dagdag mo pa ang lumpiang Shanghai, chicken adobo, tofu steak at chicken fingers. O yan, nakapamili na tayo, meron tayong bigas, meron tayong pang-ulam, nagastos natin total 980 pesos, meron pa tayong 20 pesos na pamasahe, uwi na ako. Ingat kayo! Ang hatol, kayang makapagluto ng iba't ibang healthy ulam mula sa 1,000 piso. Pero magkakatalo na lamang sa bilang ng mga kakain lalo't kinakailangan ding paglaanan ng budget ang baon ng mga bata. Tandaan, kanya-kanya po tayo ng preference sa pamimili at isang halimbawa lamang naman ito. Ito. Para yung breakdown. Napagkasya mo, pagluto ka. 980 pesos pa talaga, 980 pesos, Wait, gaano katagal kaya yan? 980 pesos na yan, ilang araw? Well, pwede namang umabot ng 5 araw. Pero kailangan talaga ng diskarte. Sabi nga natin, kinakailangan matuto na magtanim yung mga tao. Kasi kung may, mahal ang gulay Kung meron kang pananim na gulay, edi less na yun sa gastos mo. Totoo. Ito, nakabili tayo ng kanin pa rin, or ng bigas pa rin. Pero ganun nga, no? Kailangan talaga ng diskarte. Na lang. Kasi kung 8.9, 4 na kilo lang binili mo, 4 na kilo lang. kailangan medyo magda-diet ka sa rice. Sa rice, ganun. Pero ganun pa man, hindi naman natin pa pwedeng ismulin na hindi talaga natin kayang pagkasahin. Pero pwede natin gawa ng paraan. So, katulad ng sabi mo kanina, magkakatalo yun sa dami ng tao kakain at sa kung paano sila kumain. Oo, paano kumain? Ay, ganito na lang? Hindi naman, meron pa naman. Nakagawa pa. Ayan, katulad yan. Parang ang ganda ng bigas na nabili mo, yung bigas maganda naman. Premium rice yun yung tanong, Doc, kapag dinadagdagan ko ng sauce ng adobo, healthy ba yan? Ayan, kapag dinagdagan mo, syempre medyo. Uy, masarap yung luto mo, Masarap ba? Pero teka, wala pa yung condiments. Wala pa yung condiments doon. At saka yun nga pala, wala doon yung ating yung oil. Hindi ako nakabili ng oil. Hindi rin ako nakabili ng ilang mga gulay pa. So nagdagdag ako. May LPG pa. Yan, meron ka pa rin kinakailangan mo ng, for example, yung ating mga pinandagdag ko. Kasi meron akong malunggay sa bahay. So may puno ng malunggay. So, pwede Kung talaga kung pwede kayong magtanim sa bahay. Pwede magtanim. Alam mo, kahit yung mga maliliit na paso, pwede na yun. Yung sabi nga natin, yung mga hydroponic setups, hindi nyo kailangan ng masyadong maraming gamit. Hindi mo kailangan ng lupa. Kung tutuusin. Ito payo ko sa mga mami. May isang mga kapitbahay, mag-usap kayo. Sa akin yung sibuyas, ikaw magtanim ka ng kamatis, diba? Sa malunggay. Tapos yun, magpapalitan lang tayo. Para magkasama-sama din yung buong community, magkaroon ng community garden, para meron kayong kukunan doon. Kasi sayang yung pagkakataon na maituro natin sa mga kababayan natin na pwede naman maging healthy. No? Kahit mahal yung bilihin, kung malelesen natin yung gastos sa bilihin dahil nga sa pagtatanim natin, mas malaki yung chance natin to eat more healthy. Ano ba dapat yung mga pipiliin? Kung pupunta sa palengke, para ma-consider na healthy yung kinakain. So definitely, syempre, kailangan mo ng gulay, no? Kailangan mo ng prutas kung meron. And then, yung protein intake natin, kailangan nating klasihin. No? Huwag laging pork. No? More of lean cuts yung kukunin natin. Okay. Doon lang sa ginawa namin kanina, medyo hapon na kasi, so hindi kami nakabili ng isda. Pero mga ng isda kaysa sa...
Mas mura pa rin ang isda. Yes, mas mura pa rin ang isda kung titingnan natin. Good source of protein naman. Yes, good source of protein din naman sila. Mas omega-3 fatty acids. So, doon mas makakatipid ka, tsaka mas healthy ba? Yes, pag isda. Yes, mas healthy ang isda kaysa sa mga panay matataba na yung pagkain natin. So, fish adobo na lang. Yeah, fish, steamed fish. Bangus! Mag-adjust muna habang mahal pang bilhin. Habang mahal pang bilhin. Tokwa, pwede rin tokwa. Masarap yung luto mo. Magaling. Sarap. Okay, salamat. Doc Dex. Anytime. Maraming salamat, Doc Dex Makalintay. At mamaya, pagsasampa ng ikalawang arbitration case ng Pilipinas laban sa China, isinusulong ng isang dating mahistrado. Mga nasirang bahura sa West Philippine Sea dapat daw bayaran ng China. Ito naman, kultong sangkot sa umuni pang momolestya sa mga estudyante at illegal na droga ibinunyag sa Senado. At Lia ng K-pop group na ITZY magpapahinga raw muna dahil sa kanyang anxiety. Huwag po kayong alis, magbabalik pa rin ang inyong paboritong morning buddies, ang Good Morning Kapatid! Kain tayo! Ito naman ang ating mga umaaksyong balita sa Frontline sa umaga. Inihain na ang petisyon sa Korte Suprema para ideklarang unconstitutional and void ang Maharlika Investment Fund Act. Nanguna sa paghahain ng petisyon sina Bayan Muna Chairman Nery Colmenares, dating Bayan Muna Representative Carlos Zarate at Ferdinand Gaite. Lead petitioner naman sina Senate Minority Leader Coco Pimentel. Hiling nila sa SC maglabas ng Temporary Restraining Order o Writ of Preliminary Injunction o Status Quo Ante Order kontra MIF. Naniniwala silang labag sa saligang batas ang Maharlika dahil hindi raw ito dumaan sa constitutional requirement at test of economic viability. Minadali rin daw ang pagpasa sa batas. Pinangangambahan din nilang malulustay ang pera ng bayan dahil gagamitin ito bilang pampuhunan sa iba't ibang negosyo. Hindi pa nga nakumpleto yung sino ang magpapatakbo nito, 75 billion kaagad. Hindi sigurado yung accountability, hindi sigurado natin ngayon sino pa magpapatakbo niyan. Ang sinasabi lang sa atin, umasa lang tayo. And we have to remember, in the recent past, umasa rin tayo at nabudol ang mamamayang Pilipino. Pag humingi ang senior citizen ng dagdag na pensyon, walang pondo. Humingi ang mga mangingisda ng Mindoro, dagdag na ayuda, walang pondo. Ito, hindi pa nga na-appoint yung mga direktor, may 75 billion na agad. Mas kumonti naman ang mga Pilipinong umaasa na gaganda pa ang ekonomiya ng bansa sa susunod na 6 na buwan. Base sa ginawang survey ng Okta Research, lumabas na 46% lang ng mga tinanong ang optimistic o naniniwalang lalago pa ang ekonomiya, habang 43% naman ang nagsabing walang pagbabago at 6% ang naniniwalang lalala pa at hindi masabi. Kung ikukumpara ang bagong survey sa naunang mga numero, mas mababa ito sa 50% na positibo ang pagtingin sa lagay ng ekonomiya sa parehong survey noong Marso. Isinagawa ang survey mula July 22 hanggang 26 sa 1,200 respondents na may edad 18 pataas. Isang kulto ang itinuturo ni Senator Risa Hontiveros na nasa likod ng pang-aabuso at panggagahasa ng ilang kabataan sa Socorro, Surigao del Norte. Sa kanyang privilege speech, isiniwalat ng senadora ang nakalap niyang impormasyon tungkol sa organisasyong Socorro Bayanihan Services. Ito raw ang grupo sa likod ng mga kaso ng rape, sexual violence, child abuse at sapilitang pagpapakasal. Pinamumunuan daw ito ng isang J. Renz Kilario alias Senyor Aguila. Nasa 1,000 estudyante na raw ang sumapi rito, kasama ang kani-kanilang magulang mula noong magsimula itong mag-recruit noong 2019. Sinabihan niya ang mga tao na sumama sa kanya sa bundok na ang tawag ay kapihan dahil iyon daw ang langit. At ang hindi sumama sa kanya ay masusunog sa impyerno. Ayon pa raw sa impormasyon ni Hontiveros, may ilang biktima ng nakatakas at nagsabing makapangyarihan ang kulto. Bukod sa armado, mapera rin daw ito. Posible raw na galing sa iligal na droga ang pondo.
mayroon din po kaming nakalap na impormasyon na ang totoo at mas malaking source of funding ng kulto na ito ay droga. In fact po, kung tama ang sources, ang motibasyon kung bakit tinayo ang kulto na ito ay para maging human shield dahil nailagay sa narco list ang pasimuno ng organisasyon na ito. Sa Pulsa Body Cam, makapigil hiningang pagsagip sa lalaking natrap sa baha sa Georgia sa Amerika. Hindi makalabas. Hindi makalabas ang driver dahil lubog na sa baha ang sasakyan. Napilitan na tuloy ang dalawang rescuer na basagin ang bintana ng kotse gamit ang babuta. Sa kapilit inilabas ang driver sa bintana. Nasa mabuting kalagayan na ang driver. Tatayong flag bearers ng bansa para sa Asian Games sa mga Pinoy Pride na sina Margie Didal at EJ Obiena. Kinumpirma ito ng Philippine Olympic Committee, isa si Didal sa mga nanalo ng ginto para sa bansa sa 2018 Asian Games sa Indonesia. Si Obiena naman nakikitang sure gold medalist sa pole vault ngayong taon. Bubuksan ng ASIAD sa September 23 sa Hangzhou Sports Park Stadium sa China. Halos 4 na rang atleta ang ipadadala ng Pilipinas para lumaban sa halos 40 sports sa naturang palaro. Magpapahinga muna sina Lia ng K-pop girl group na ITZY dahil sa kanyang anxiety. Inanunsyo ng kanilang agency na JYP Entertainment na nakararanas ng matinding tensyon at anxiety si Lia dahil sa schedule ng grupo. At dahil dyan, hindi mo na makakasama sa promotion ng ITZY si Lia para makapagpahinga. Nag-aalala naman si Lia na posibleng ma-heartbroken ang mga midzi sa balita. Pero sinisiguro niyang babalik siya ng mas malusog at maayos para masuklian ang pagmamahal ng kanilang fans. At susunod naman po, from career woman to housewife. Yan ang sitwasyon ng nakilala kong mami sa Payong Kapatid. Gaano nga ba ito kahirap kung buong buhay mo trabaho ka ng trabaho? Paano nga ba yan, Mami Chiki? Tuloy-tuloy lang ang good vibes. Kasama pa rin ang iyong favorite kasalo sa umaga. Good morning, kapatid! Isa pong panibagong yugto sa buhay natin ang pagsisimula ng sariling pamilya. Marami tayong kailangan isakripisyo para sa kapakanan ng ating mga anak. Yan ang pinagdadaanan ng isa nating kapatid na kinailangan bumitiw kahit umaariba na ang kanyang karera. Tunghayan natin ang storya ng ating kapatid dito sa Payong Kapatid. Maraming babae ngayon ang hindi na naniniwala sa nakasanayan na ang mga haligi lang ng tahanan ang dapat kumikita para sa pamilya. Pwede na bang parehong may trabaho ang mag-asawa? Pero paano kung may isang kailangang magsakripisyo? Ano ang pipiliin mo? Pamilya o karera? Nakilala ko si Darlene na nagtrabaho noon sa loob ng 10 taon. Before, naging cashier for almost 3 years. And then, nag-ship ako sa sales for 7 years naman sa ophthalmology. So, then, nung nag-pandemic, naging full-time mom na ako. Parehong naging medical representative sina Darlene at ang kanyang asawa. Lagi silang nasa labas at naghahatid ng gamot sa mga doktor at ospital. Talaga namang pareho silang kumikita. Pero hindi umayon sa kanila ang tadhana ng magpandemya. That time, kailangan na namin na mag-field sa mga hospital. At that time, mataas pa yung cases sa COVID. And ayaw naman namin i-risk yung health ng anak namin para i-pursue yung pagiging career woman ko. Winay namin yung pros and cons namin kapag si husband na lang talaga yung pinaka-main source of income namin. Hindi naging madali kay Darlene na tanggapin ang desisyon na bitiwan ang kanyang sariling karera. Pero wala siyang choice lalo't may asma ang kanyang panganay.
Siguro nung una, nagda-doubt kasi nasanay na ako for almost 10 years. Nagwo-work ako as a career woman. Yun talaga yung gusto kong gawin. Kahit na nung nabuntis ako, nanganak na ako kay Dana, still nagwo-work pa din ako. Kahit paano, nakitang oportunidad ni Darlene ang pagiging full-time mom para makabawi siya sa kanyang mga anak. Bagay na hindi niya raw nagagawa noong career woman pa siya. Pero nadiskubre ni Darlene na hindi rin biro ang pagiging housewife. Naisip ko pag sinabi kasi nating housewife, yung parang walang ginagawa, lagi natutulog, nagpapahinga. Pero nung naging full-time housewife na ako, doon ko na-realize na napakahirap palang trabaho kaysa nung nagtatrabaho ka. Kasi sa work, alam mo kung anong oras ka matatapos, alam mo kung anong oras ka magpapahinga. Pero kapag full-time housewife ka, walang saktong oras kung kailan ka magpapahinga kasi lalo na pag andyan yung mga anak mo at kailangan kanila. Halos wala na rin daw siyang oras lumabas kasama ang kanyang mga kaibigan. Pati oras ni Darlene sa kanyang sarili, madalas na nasasakripisyo na rin. Walang magaang na trabaho, pero para sa akin, mas mabigat yung pagiging full-time mom kasi 24/7 kang nakatutok sa mga anak mo, sa gawaing bahay, walang katapusan ng pagligpit ng mga laruan nila, pag-asikaso sa anak at sa asawa. Wala talagang sawa kung magmahal at magmalasakit ang mga ilaw ng tahanan. Handa silang ialay ang pansariling kaligayahan basta't para sa pamilya. Darlene, ang galing-galing mo. Ito po, kasama natin live si Ellen Perez, Certified International Life Coach at Mental Wellness Advocate. Good morning, Coach Ellen! Good morning, kapatid! Yan. At good morning sa iyo, Miss Chiki. Magandang umaga po sa inyong lahat. Galing at, mo. Nakakatuwa naman si Darlene. Si Darlene! Diba? Oo. Modern day women yan, yung pinipili yung career na sa pamilya. Ay, nako. Gusto ko yung sinasabi mo. Career na pamilya. Yes, diba? kasi basically, Chiki, pag sinabi mo kasi you are devoting your time as a housewife or mother, it is also a career. Yan yung career na lifelong, walang retirement. At syempre, ang ating pay dyan, yung benefit of your giving of your love and unconditional love to your family, sa anak mo at sa asawa mo. Alam mo, maganda yung ganyan na parang rini-reframe mo or iniiba mo yung pananaw mo tungkol sa pagiging housewife. Kasi talaga parang career, parang trabaho rin talaga. It's really a mindsetting that this is also another career for you to be encouraged. Kasi alam ko naman din talaga ang sasabihin ng mga mami na nanonood sa atin ngayon or housewife is napakahirap. True enough, it is, but you will look at your family as a blessing. Just like your career, na meron kang laptop or nag-office ka, it is also a blessing. Much more yung inaalagaan mo yung pamilya mo, diba? Siguro, Coach Ellen, kasi lahat tayo, very human nature yung mag-resist ka sa change, sa pagbabago kasi nakakatakot, 'di ba? True. So halimbawa sa sa kasong ganito at marami rin ang nakakaranas nito. Paano mo ba malalaman kung time na nga bang itabi muna yung career, yung pagtatrabaho sa office at kailangan nang manatili sa bahay? First, kailangan kasi talaga na you leave your purpose and you're still growing. What I meant is hindi ka lang titingin na merong kondisyon o problemang nangyayari sa pamilya o sa bahay bago you will take a step of, nako, mag-retire na ako, focus dito. Huwag mong abangan o hintayin na magkaroon ng concern or issue or problema. Kasi like yung karamihan ng career woman sa ngayon, they're doing the same thing because kailangan tulungan ng father or ang husband for financial reasons. Alam naman natin na mahirap ang buhay natin ngayon as compared years ago, diba? But of course, these days, there are really career women transitioning and embracing that change of focusing as a full-time wife or mother. And kailangan buo ka. You are already complete as a person. Ay, nako. So you are filled and you're doing this with the passion of your heart na hindi ka walang na parang may galit kasi diba this is wala ka dapat na galit. Kumbaga
you're doing those household chores out of your compassion, out of your love. And may dignity, di ba, Coach Yes. Ellen? I think yun yung importante. Alam mo, thank you so much for all of those insights. Ang paborito ko na pulot at ang aking payong kapatid sa inyong lahat, talagang ibahin ninyo, bigyan ninyo ng kahalagahan ang pagiging housewife as if it were your career. Yes. Dahil kakaiba talaga yung hirap na dinaranasan at saka yung responsibilidad at yung dedication na kailangan doon. Kaya huwag niyo pong maliliitin ang pagiging homemaker or housewife. Definitely. Definitely. At gusto ko lang idagdag, no, mga kapatid natin, it's Miss Chiki, kailangan yung intentionality of what you're doing. At the end of the day, whether you're a full-time career woman or you're a housewife, what matters most is you live your purpose, you're growing, and at the same time, you're happy in what you're doing. Thanks so much for those very important and valuable tips and messages. Maraming salamat at sana makita tayo ulit dito, Yes, Coach of course. Ellen. Thank you very much. Thank you. Opo. At sa aming pagbabalik, makakasama natin ang OPM icon, Mr. Hitmaker himself, Ray Valera, live in the house. Tuloy-tuloy lang po ang happiness ngayong umaga dito pa rin sa inyong Happy Morning Buddies. Good morning, kapatid! Pag nagagalit ang misis mo sa'yo, kantayin mo to. Okay? Parinig mo sa kanya. Kapwa lumuluha, kapwa nasasaktan, bakit tinitigis pa rin ang isa? Tapos sabihin mo sa kanya ganito, lagi na lamang bang ganito ang ulam natin? Magagalit lalo yun. Pakantayin ko Di na matitis. Hi, Gretch. Paghirap ng dibdib, sana'y nadarama mo rin ang paghihirap ko. Ready? At sana'y pakinggan ang pakiusap ko sa'yo. Ready? Go! Hindi ko na hinahangad ang iyang pagmamahal ang tanging hinahanap ko. Maaari bang sana'y patawarin mo ako pagkat tayong dalawa at isa. Thank you. Ay, Gretch, masasabi ko, mabuti na lang maganda ka. Talaga. Sexy pa. Yeah. Mali po yung kanta kasi na memorize ko eh. O yung ano, kahit maputi na ang buhok ko. Gusto niyo po ba yun? Bah! Wah! Naghahamon. Salamat. Welcome! So good morning, kapatid! Salamat po tayo. Sa gitna po. Good morning. Good morning sa inyo, sir. Swerte naman namin. Naku, swerte namin, ano? Talagang living legend ang tawag sa inyo. Ibig sabihin ng lumo. Hindi, wala kayong kapalit. Favorite ko talaga yung ano eh, yung kahit maputi ng buhok ko. Lagi ko pinakikinggan yan at parang natuwa naman po ako. Alam ko na, so yung elementary ka pa. Hindi ko na nga po sinabi. May araw ka din. Paano niyo po kinocompose yung mga kantang yun?
Ano po yung ano nyo? Simenteryo. Doon ako gumagawa ng katanungan sa simenteryo. Pero, hindi nyo pa alam yun, okay. Pero meron ako isang kanta kayo na sumisikat ngayon, yung Walang Kapalit. Oo nga, ang daming Gen Z na mahuhugot doon. Ay, papaalam ko na sa inyo, pwede ko na sabihin dahil iba na ang panahon ngayon. Nung panahon namin, di pwede sabihin to eh. Yung Walang Kapalit na yun, nirequest sa akin ng isang comedian na ang pangalan Ike Lozada. Okay. Si Ike Lozada medyo gay siya. At nung panahon namin, hindi uso yung salitang gay. Sabi niya, Ray, pwede ka bang gumawa ng kanta para sa mga bakla? Para sa amin. Siyempre, hindi ko naman po pwedeng, ang panahon namin, hindi naman pwedeng sabing tahasan na ito para sa mga gay. Dahil ng panahon namin, binubugbog eh. May ganong panahon. Alright? Hindi ka mukha ngayon, welcome na yung ano, di ba? Na ang ating panahon nagbabago eh. Ang ating isip nagbabago rin. Depende sa generation sa panahon. At yung kanta na yon, pag pinakinggan nyo yung lyrics in context, hindi lang siya basta tinatawag na yung unconditional love. Para talaga yung, pag binalik mo yung lyrics, yun yun. Kaya pala yung huwag mo lang ipagkait na ikaw ay aking mahalin. Kaya kahit di mo ako mahalin, basta mahal kita. Kailangan yun. Sir, nasabi mo na ito sa ibang mga interview dati. Kaya hindi niya sinasabing minamanipulate kita. Sabi niya, huwag ka nang mangambay. Huwag ka nang mag-isip. Talagang ganun lang yan. Sir Ray, ang dami mong naisulat na kanta. Meron ka bang isang kanta na pinagsisihan mong sinulat mo? Lalim yun ha? Lalim yun. Meron. Alam, narinig niyo na ba yung kung tayo'y magkakalayo? Yan. Alam mo kasi kapag ginawa ko kasi yung kanta niya para sa mga nakakaramdam na magkakahiwalay na yun. Merong namang gumawa ng ginawang team song. Imagine mo, pagkatapos, years later, kakausapin ako, alam mo sir, nagkahiwalay kami nung shota ko. Bakit? Ang team song namin yung kung tayo magkakalayo. Ayun pala. Ba't mo naman? Di syempre, feeling mo ikaw, responsible ka, gano'n. Na-influence. Kasi alam nyo naman, ang tao ay, ang kanta pala ay nakaka-influence ng natin. Tsaka yung mga memorya nyo, yung mga memories, fondest memories nyo, nakadikit yan sa mga isang kanta. Correct. Ito na lang, sir, kasi kailangan pang isang kanta eh. Kung sa dami ng kanta ninyo, mga 200 na kanta na yan, kung ano yung lagi yung wini-wish na ito sana ang i-request, para yun ang i-request namin sa inyo, pang finale. Pwede ba? Baka naman Anong gusto nyo i-request namin sa inyo? Ayoko kung okay sa inyo na ilagay natin dyan. Siguro isang linya na lang. Isang linya. Yes, anong kanta? Sige po. Kung tayo ay matanda sana'y hindi tayo magbago. Kailanman nasaan may tuwang pangarap ko. Kahit maputi o wala na ang buhok ko. Siya nga pala. Kaya pala ako nagpunta rito. Mag-iimbita ako mga kapatid. Meron kasing show na ang pangalan ay sa October 14 po yun. Ang pangalan ay Istorya. Solo po ni Ray Valerian sa Music Museum. Pero sold out na yun. Sold out na. Ano ba yan? Paano po yun? Kaya ang ipa-plug ko na lang ngayon, kasi may grupo kami na pangalan Hitmakers. Sila Haji Alejandro, si Noni Zuniga, si Marco Sison, kasama ko doon. Kailan po ito? Wala naman sila rito dahil di naman sila sikat eh. Ano yan? Pero magkakasama kami sa November 10 po, 11. Pwede balik kayo dito kasama sila. Ang ano ho yan sa jamming tayo, 20 years kasi kami magkakasama. Kaya Hitmakers XX, ganun. Ano po yan sa Newport World Resorts, yan. Sige po. Maraming salamat. Oo, kung nabitin kayo, panoorin niyo po ng live. Si Mr. Ray Valera, maraming salamat. Nine love kami muli. Oo. Marami pa tayong pag-uusapan po. Sino nagturo sa'yo kumanta? That's it para sa atin. Always ready sa makablang umaga na naihatid ng inyong paboritong morning barkada.
97 days? Oo, 97 days na lang. Pasko na! Oh, happy birthday rin sa ating News Alerts presenter na si Maui David. Happy birthday! Happy birthday, Maui! Sana nag-enjoy po kayo sa aming pakulo this morning. Kita-kits pa rin po tayo bukas. Gawing habit po ang pagtutok sa amin every morning. Dito, marami kayong matututunan. Yan, mga mainit na balita at nakaka-inspire ng mga kwento. Yan at marami pang iba kasama ang inyong Fave Morning Barkada. Ito ang Good Morning, Kapatid!